So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-unbox na rin natin finally ang isang request nyo na video or request nyo na smartphone. And this time i-unbox natin itong Samsung Galaxy A06 4G naman siya. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So again mga J-Vlog, bago natin to start, saan ba tayo bibili ng mura na A06 5G? Wala na iba kundi dito sa ating view products. I-click nyo na lang po yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na A06 4G. So yun nga, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing and review and game test natin sa A06 5G. So this time yung 4G version naman ng ating binili dahil sobrang mura lang po neto sa online. Pumapalo na lang to ng 2 plus 2 to 3,000 pesos. Ganun po kabagsak presyo yung A06 4G. So biruin mo ha, sa halagang 2827 may Samsung device ka na brand new at latest pa. Kaya yun nga, gumagawa ngayon ng ingay si Samsung when it comes sa affordability ng A06 at A16 nila. Yung 4G, yung 5G, and hopefully yung A56 and A36 bumaba rin yung presyo, di ba? Hindi natin alam. Pero focus muna tayo dito sa isang napakamurang smartphone ngayon ni Samsung. So siguro nare-realize na rin ni Samsung na medyo tough na yung competition when it comes sa budget segment. Grabe ang mumura na ng mga device ng Itel, ng Infinix, ng ng Tecno, ng Xiaomi, ng Realme. Nakakatuwa na nag-step up na rin si Samsung. Yes, mahal siya ng SRP. Last year model siya. Pero siya pa rin yung latest and greatest si Samsung ngayon. Kaya pre-nice cut nila yan. At murang-mura na lang po natin mabibili ang A06 4G. So, magkano nga muna ba ang kanyang SRP? So, ang SRP niya for the 4GB 64, which is ito, is 5,790 po ito. Tapos, 4GB 128 niya is 6,790. So, yun nga, when it comes sa kanyang presyo, na SRP, yung 64GB lang yung medyo skeptical ako dyan. Dahil for a price tag na 5,790, syempre hindi na perfect fit ang 4GB 64. Pero ngayon, ang presyo ng Samsung Galaxy A06 4G, nung nakuha natin siya dito sa ating view products, again, view products, i-click nyo na lang yan, 2,800 na lang or below 3,000 ko lang nakuha itong smartphone natin. So, yun, ang napili nating color is color light blue. 4GB 64 ang ating nakuha, yung pinakamura po yung kinuha natin. At yun, tara, samahan nyo ko i-unbox itong Samsung Galaxy A06 4G. So ito yung box ng Samsung Galaxy A06 4G. So very na lang siya, common siya sa mga boxes ng Samsung ngayon na slim box. So dito sa box na to, wala na siyang charger pero meron tayong nakuha. So itong charger na katawan na parang ginagawa na lang siyang freebie ngayon or promotional freebie na dapat included naman talaga pag bibili kayo ng smartphone. Kasi minsan may tendency hindi to libre. So, di ba, na bibili kayo walang charger na budget smartphone ng Samsung, nakakalungkot lang. Pero kung makuha nyo to ng may libreng charger, swertihan lang po yan mga ka-J-Vlog. So, yun, slim box lang itong si A06 4G. At color blue na ating napili. 64GB yung kinuha natin kasi ito yung pinakamura sa sale. Below 3,000 pesos. So, ito yung smartphone natin. Ayan, very common naman na yan sa mga smartphones ngayon ni Samsung na ganito na itsura ng ating unboxing experience. Very boring na siya. Wala na rin si Maring Jelly Case. Wala si paring brick, naging libre lang siya. Meron lang dito data cable, manual, and si baby SIM eject tool. So yun lang. Very very simple, very plain lang yung ating unboxing dito sa A06 4G. So ito na yung smartphone. Tanggalin na natin siya dito sa kanyang lalagyanan. At check na natin yung color niya in color blue. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, blue siya. Light blue. Pero, pag malayuan, mukha siyang gray. Ayan. So, very identical din naman sa 5G version. Kaya pagdating sa design, huwag kayo mag-alala. Wala namang pinagkaiba yung 4G and yung 5G when it comes sa design. And aesthetic niya and form factor pareng-pareho lang. And then pareng-pareho lang sila yung may ganyan line-line na ganyan. Dual rear camera system with flash dito. Matte finish siya sa frame. Ayan. Tapos nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone is the speakers, Type-C port, 3.5mm headphone jack and microphone. At yun nga, sa bibili ng A06 4G, wala rin po itong kasamang tempered glass or screen protection out of the box. So, yun. Open na natin si A06 4G. Ayan, Samsung
Galaxy Secure by Knox, powered by Android. So setup ko muna to, balik ako kayo. So ito, na-open na natin si A06 4G. So same lang naman sa 5G na yon. Hindi po sila AMOLED display. PLS LCD display lang itong device na to. 6.7 inches siya. Maganda naman or malaki naman yung screen size ni A06 4G. So yun, very identical lang naman sila ng display ng 5G version niya. So check natin yung kanyang refresh rate sa display. Sad to say, it's a 60 Hz refresh rate lang dito. So hindi pala siya 90 Hz. Yung software niya out of the box, tingnan natin. Kasi last year pa ito lumabas eh. So, check natin yung kanyang software. So, yun. Naka-Android 14 siya with One UI version 6.1. Let's hope ma-update siya sa One UI version 7. Sa full review natin, bibigyan ko kayo ng update when it comes sa ganyan. Ayan siya. So, yun nga. Wala siyang any jelly case or protection out of the box. Kaya maganda pag binili nyo. Ito wala rin siya screen protector. Oh. Kaya pag binili nyo to, bumili na agad kayo ng case nito. Bumili na rin kayo ng tempered glass para ma-protectionan agad-agad itong smartphone nyo. So yun mga ka-J-Vlog, na-unbox na natin si Samsung Galaxy A06 4G. Next naman is gusto ko magbigay ng first impressions ko dito sa smartphone na to ngayong taon. At syempre based sa kanyang presyo na nabili natin siya. Kasi na first impression natin siya last year based sa kanyang SRP. Magbigay tayo ngayon ng first impression hands-on based sa kanyang SRP ngayon. Which is nakuha ko lang siya ng below 3,000 pesos. Number 1, display. So sa display, hindi naman ako magre-reklamo with that kind of price tag na 3,000 pesos or 3 to 4,000 pesos. Malaki, 6.7 inches. PLS LCD display is very normal naman yan sa mga ganitong budget smartphone. Kaya okay naman na yan. Hindi na ako maghangad din ng AMOLED. Huwag na kayo maghangad ng AMOLED sa mga ganitong presyuhan. PLS LCD, all goods naman yan. As long as resolution niya is HD. So HD plus 720p naman siya. Nakakalungkot lang na part dito which is very na siya. I think when it comes sa kanyang presyo ngayon din is hindi na acceptable. 60 Hz. Pinaka minimum na siguro na pwede nating refresh rate ngayon is 90 Hz. Yan na talaga ang modern refresh rate ngayon when it comes sa mga budget smartphone na minimum 90 Hz. Yun lang nalungkot ako. 60 Hz at syempre punch hole display. Syempre notch display. Notch display yun. Hopefully sa A07 masolusyonan nila yan. Kasi very outdated na yung ganito talaga na yung notch display. Marami na naman diyang magko-comment na galit daw ako sa notch. Hindi nyo ba makita yung point nung comment ko na it's in outdated design. 2018, 2019 pa yan. Again, ito ulitin ko sa mga magko-comment na naman yan. Kung wala namang any cost gawing bilog yan, why not hindi nyo na lang gawing bilog para naman mas ma-enjoy ng mga consumers yung viewing experience sila. Hindi lang naman kayo ang yan eh. Marami rin pong may ayaw sa notch display ngayon. Maraming mas prefer ng punch hole display ngayon kasi mas better viewing experience, di ba? Pero again, overall naman sa screen ng Samsung Galaxy A06 sa screen size, panalo naman yan sa akin. Yun yung nagustuhan ko dito sa device ito. Malaki yung display niya. Next, yun nga operating system. Again, na-unbox na natin siya ngayong July 2025. As of July 2025, Android 14 siya. Pero sa review natin, tatry ko ito yung update sa Android 15 kung meron siyang support. Pero comment down below dito sa ating unboxing kung na-update nyo na ba ang inyong A06 4G. Next chipset, so yung chipset niya, yon MediaTek Helio G85 for that kind of price tag na 3,000 pesos. 3 to 4,000, G85 for me is okay. Hindi na ako magreklamo dyan. Ano naman yan eh, okay naman na chipset yan. Hindi mo mabagal na chipset yan. Pwede po tayo makapaglaro ng mga modern games sa ganyan chipset. Kaya yung G85, pag nakuha nyo ng ganitong presyo, sulit na rin naman siya mga ka-J-Vlog. Sulit naman din siya mga ka-J-Vlog kahit papaano. Next, yung kanyang RAM at ROM. So, yun nga yung 64GB yung pinakamura na below 3,000 pesos. Ito mga nagtatanong, Lods, okay pa bang 64GB? Enough pa ba yan? Again, 64GB to be honest, is sobrang liit na yan. Yes, expandable lang kanyang memory card, which is okay naman. 'Di ba? So, pag nag-memory card kayo, dito nyo nalagay mga files nyo, photos and videos. Pero, hindi nyo po kasi malalagay dyan yung mga applications or yung mga need ng storage when it comes sa software update. Doon pa rin yan 64GB. So, kailangan nyo talagang i-maximize yung storage nyo pag 64GB. Pero, again, pag nakuha nyo to ng 3 to 4,000 pesos, 64GB, okay pa yan. Sulit pa yan and 4GB of RAM. Kaya huwag kayo mag-alala. So, meron naman yan alternative solution when it comes sa storage.
mag-expand na lang kayo via micro SD card. So next camera, so the camera, specs ng camera niya when it comes sa main camera is 50 megapixel main camera nga. Itong si A06 4G, which is yun nga, na-try ko na yung A06 5G na camera, same lang din naman sila. Maganda naman so far yung mabibigay na camera quality ng A06 5G. So hopefully, ma-provide din yan sa atin ni A06 4G. Next, battery na ito malaki, 5,000 mAh na removable battery at yun, support niya 25 watt fast charging. Kung nakuha nyo ito ng 3 to 4,000 pesos, 25 watt fast charging is sobrang sulit dahil usually nakikita natin sa ganitong presyo is 15 watts and 18 watts. So yan yung isang main advantage ng A06 4G sa mga competitors na with that kind of price tag, yung kanyang charging rate. At yun, habol ko lang to, design and form factor, napaganda. Very minimalist lang yung design ng A06 4G, pero ito talaga yung panalo dyan, yung ergonomics niya when it comes sa ganitong may uka na yan na na-adapt niya sa mga higher A series. So pag naglalaro kayo, may finger rest kayo dyan, very comfortable din naman maglaro dito sa A06 4G. So yun, abangan nyo na lang din siyempre yung game test natin dito sa device na to, full review and of course yung ating 5 results. So yun, sobrang sulit, recommendable ko itong smartphone na to. Grabe, nakakatuwa na si Samsung is nagle-level up na when it comes sa presyo. Nare-realize na nila na kailangan nila mag-step up kasi marami na silang competitors na sobrang mura ng mga devices sila na mga gandang specification. So, syempre, pag nagbagsak presyo ang Samsung, ang consumer hihilahin niya yan. Kasi popular brand, mura, magandang device, sold out agad yan. Marami tayong nakikitang comment na mabilis ma-sold out ngayon sa online nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Few products, i-click nyo na lang yan kung interested kayo bumili. Mura at bagsak presyo na A06 4G.